Umaga po sa bawat isa. Pwede man tawagin lahat ng mga, talaga naman, from Hollywood pa ho yan, in-import pa ho natin. Tinatawagan natin yung ating mga gumanap sa ating simple at napakagandang skit. Ayan. Para naman po ma-recognize nyo po yung mga nagaganda at mga nagagwapuhan po natin, mga artist po dito. At alam nyo po, hindi po sila ang star actually. Ang star po si Jesus sa mga buhay nila. Kaya minsan pa, palakpakan natin ang Lord. And salamat po mga kapatid. Bow. You know. Talaga naman. Praise God. Salamat po. Di ba? Kung kayo po ay may talento po sa pag-arte, baka naman, di ba? Gusto niyo pong mag-involve, it's a ministry. Okay? And i-approach nyo lang po yung ating mga kapatid. Salamat din sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa buhay ng ating kapatid na si Jess. Jess, salamat sa Lord, sa iyong testimony. At ngayon pong umaga, pakisabi naman sa may kaliwat kanan na katabi mo, ang ganda-ganda ng umaga, katulad mo. Di ba? Ayan. Tunay na napakaganda ng umaga. At lalo na kapag kasama mo yung mga kapatid mo na nasa may kaliwat kanan at nasa likod at harap mo. Amen ba? Amen. So ngayon pong araw na ito, sabi nga po ng ating tagapanguna kanina, ay tayo, special po yung ating pananambahan ngayong umaga kasi po, ito po ay Friends Day, no? Pakisabi mo nga sa katabi mo, Friends Day. Alam niyo po, naaalala ko yung tawag dito, isang senaryo sa may Biblia, I think si Andrew yata or si Philip, Pas. Kalimutan ko na. Basta nung siya ay nakakilala, na-receive niya yung mensahe ng Panginoong Yesus. Pinunta, I think Andrew yata or si Philip or Philip Andrew. I don't know kung sino yung nauna sa kanila. Pinuntahan niya yung kaibigan niya. And you know what? Yung Friends Day po, baka akalain niyo po, parang gawa-gawa lang natin. It's biblical na yung kaibigan niya, pinuntahan niya at siniran niya. You know what? Doon po sa mga inimbita ng mga kapatid natin, pwede ko bang makita yung kamay lang ng mga bisita po natin ngayong umaga? Taas lang po yung inyong mga kamay. Ayan, praise God po, purihin po. Yes, palakpakan natin ng Lord. Alam niyo po, hindi lang po Friends Day, no? Ngayong araw. Pero mamaya po, I pray na yung mapapakinggan po natin na mensahe, ito po yung magdadala sa atin katulad sa buhay ni Andrew, ni Philip, even ni Jess, na na-receive nila yung napakagandang regalo ng Panginoon. Na kung saan, hindi lang Friends Day or friendship ang naranasan nila, no? Kundi meron silang family. Hindi lang dito sa may earth, hindi lang dito sa lupa, kundi meron silang family hanggang sa may eternity. Yan po, para sa akin personal na significant, bakit po may Friends Day? We're not just inviting them na maging kaibigan, maging ka-close, but inilalapit natin sila sa Panginoong Yesus. Nang sa ganoon magkaroon din sila ng buhay na kasiya-siya at buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? At hayaan niyo po na magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Lord. Sabi ko nga po, pag nakikita niyo po ako dito every Friday or Saturday, kapag hindi po si Pastor Benji or Pastor Benhar, ang nakikita niyong magsasalita, nasa sem break po kayo ng kanilang mga series. Okay? So, ang series ko po ay Fortified Family. Nandoon pa ho, no? Papasok pa lang po sa may 41st, which is yung ating Let's Go. Bakit Fortified Family? Kasi gusto po natin talaga na palalimin pa, paigtingin pa, at lalo pa na pag-igihin pa yung ating pamilya. Nang sa ganun, maging matibay ito. Katulad ng isang matibay na muog na kung saan ay dumating man ng kaaway, dumating man ng matinding bagyo or matinding unos, ay hindi basta-basta mabubuwal. Amen ba? That's why we want to fortify our family. And to fortify our family, we want to go back to basic. Ano ibig sabihin ng back to basic?
Getting back to basic, it doesn't mean going backward. Hindi po tayo atras. But it means we want our roots, our family, our ministry, every areas po ng buhay natin ay maging grounded sa Panginoon. Amen ba? Katulad nung isang ugat, no? Na kung saan ay lumalim na at kung saan-saan na kumapit, no? I believe, ano man ang dumating na bagyo or unos, hindi basta-basta mabubuwal yan kasi grounded siya. At ganun po ang nais natin sa ating pamilya, sa kanya-kanya po nating pamilya, sa pamilya po natin dito, sa family po natin dito sa FCC, at sa mga kanya-kanya po nating BS or home group. Then we can say that we are ready to seek, pursue, and conquer for Christ. Yun, di ba? So kaya binalikan natin yung mga, ano ba yung mga back to basic? Yung mga basic na mga kailangan natin. Of course, yung importance ng Bible study. Sino po rito merong Bible study or home group na? Taas ang kamay. Ayan. Yung mga wala pa ho, today is the day. No? Approach na lang po yung ating mga ushers. If you want na ma-involve sa isang Bible study or home group, you can approach them. Mahalaga po ba ang salita ng Panginoon, mga kapatid? Mahalaga kasi nga sabi nga ng salita ng Lord, ang salita mo ay katulad ng ilaw at lampara na ito ay nagbibigay ng tanglaw at guide niya sa kanyang daraanan. Nagbibigay ng liwanag. Nag-guide sa atin sa buhay natin. Hindi lang yun. Ando doon din na tinalakay din natin yung importance ng BS group at saka yung home group. Why? Because if we are inside the home group or BS group, we are building strong community bonds. Pino-fortify natin yung ating mga lalong-lalo na yung mga pamilya nila ay malayo dito. Huwag kang mag-alala kapatid, kapag ikaw ay nasa may home group or BS group, meron kang family dito sa FCC. Amen ba? Kaya kung wala po kayong BS group or home group, tara na po, let's go. Approach na lang po uli yung ating mga leaders. We also talk about volunteering. Sino po dito may mga ministry na? Taas ang kamay. At nag-enjoy kayo sa inyong ministry. Ayan, di ba? Kasi baka mamaya, hindi ako... Alam ko po, pag tayo ay nasa may ministry, we're not just growing by faith, but we're growing in our service for the Lord. At si Lord po ang naitataas, katulad nung ginawa ng ating mga kapatid kanina. No? Nakakatuwa po na makita na itataas po natin ang Panginoon, naluluwalhati po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Now, today, since kanina nabanggit, no, yung fellowship, yung pag-attend, ilang beses na in-invite, no? Dumating yung time na sumuko na siguro yung asawa niya, kaya nakita po natin kanina na nalangin na siya. Kaya kapag hindi na kaya, kapag hindi na in control, no, hindi mo na kayang kontrolin, bigay mo na sa Lord. Kasi sabi ng Lord, ako bahala dyan. Diba? Pag hindi mo na kontrolado ang sitwasyon, kapatid, ibigay mo na sa Lord. And by faith, by believing in God, God will do, something great. At yun yung nangyari doon sa ating kapatid nung ipinanalangin niya. Diba? At nakakatuwa, no? Nakita niyo po ba yung transformation? From doon sa mga parang, tama ba, drug addict, mga lasenggo, parang 180 degrees di ba? Mga nakaitim, kala mo mga goons, di ba? Gaganda ng mga tattoo nila Tunay ba 'yon? Pero the following day or the following Sunday, nakita niyo po ba yung transformation? Wow, di ba? Si Tisay, hindi na Tisay, ang tawag siguro doon, ano? Diba? I mean, nakita mo yung beauty ng transformation na parang ang itim, parang mga wala talagang gagawing mabuti, di ba? Laging masama, pero nung binago ng Lord, no? At nakilala nila, naranasan nila ang Panginoon sa isang gawain, it transformed their lives. And that's the power of fellowship. It encouraged us na lumapit sa Panginoon kasi kailangan mo ang Panginoon, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, kailangan mo si Lord. Why fellowship? Mamaya,
No? Sa ano yan, ang ibig sabihin yan, koinonia sa Greek. Of course, syempre, yung iba sa atin siguro alam na rito, no? Kung baga sigurong may BS dito, baka gusto nyong i-coin yun, no? Na name, BS koinonia. Parang redundant no? But the power of encouragement when it comes sa may fellowship, sino rito, pag nandoon kayo sa fellowship, nasa may gawain, nagpa-participate kayo sa isang gawain, kayo ay napapalakas, taas ang kamay. Kayo ay ni-encourage. Kayo ay natatransform. Bagamat yung iba sa atin siguro tinatamaan katulad ni Jess. Paano pinapatamaan yata ko ni Pastor? Diba? Hindi. Si Lord ang nangungusap sa iyo. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Diba? The power of encouragement. Pakitapik yung katabi mo. No? Ganyan katindi si Lord. Gagamitin niya yung katabi mo. Makapag-focus ka lang sa mensahe ni Lord. Amen? Saglit po tayong manalangin at tayo po'y humiling sa banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin sa salita ng Lord na pag-aaralan natin ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay walang hanggan, Lord. And there is nothing compared, Lord God. We cannot compare anything or anyone, Lord God. You're the only one, Lord. And that's why we worship you, Lord. There is none like you. Salamat, Lord, na Ikaw na nagbabago, Lord, ng buhay. Ikaw, Lord, na nagpapalakas sa amin, Lord. Ikaw, Lord, na gumagawa, Lord, ng mga bagay na kung saan, Lord, ay inilalapit mo kami lalo, Lord, sa inyong presensya. Lord, sa oras po na ito, nagpapasalamat po kami. Alam po namin, Lord, na wala pong aksidente sa inyo. Lahat po, Lord, ng nangyayari po sa aming buhay ay may layunin, Lord. At kaya naman, Lord, alam po namin sa araw po na ito, wala pong aksidente, Ama. Even, Lord, sa buhay ng aming mga bisita sa umaga po na ito, alam ko po, Lord, Panginoon, na meron kang ibibigay sa kanila. Meron ka, Lord, na nais sabihin sa kanila, Lord. Nakatulad ng aming kapatid na si Jess, Lord, na minit mo, Lord, personally, Lord, sa isang fellowship, sa isang gawain, Ama. Sa oras po na ito, hayaan mo rin, Lord, ang inyong sarili, Lord. May you reveal yourself, Lord God, sa aming mga bisita, Ama. Magpakilala ka sa kanila. At sa mga kapatid ko po, Lord, na nanlulumo, may sakit, Lord, nangihina, I pray, Lord, that you will edify and may you remind them, Lord God, about the message, Lord, this morning na mapapakinggan namin. May this message strengthen us, Lord. Balikan namin, Lord, yung mga bagay na kung saan, Lord, nagpalakas sa amin, Lord, at nagdulot sa amin, Lord, para maging matibay kami. Nang sa ganun, Lord, we will continue, Lord, doing, Lord, the things that you want us to do. We bless your name, Lord. God, the Holy Spirit, may you teach us, Lord. Use me, Lord, as your mouthpiece, Lord, as your vessel. At hayaan mo, Lord, wala, Lord, may tataas, kundi ikaw lang ang salita mo, Lord. And we pray that your anointing, Lord, will flow, Lord. Hayaan mo, Lord, ito, Lord, ay umapaw, Lord, sa buhay ng bawat isa. Na hindi kami lalabas ng silid na ito, Lord, mamaya, nang hindi nababago, napapalakas, Lord, ng inyong salita. Maraming po salamat po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, why is it important na ma-attend tayo ng gawain? Or kapag kayo po, first time nyo ngayon na maka-attend po sa ganitong gawain, sa ganitong service, bakit, no, na parang, bakit ba lagi nag-i-invite yung friend ko at ngayon na nandito ako? Ano ba ang meron sa may fellowship? Ano ba ang meron sa isang gawain ng mga Kristiyano? Nakatulad po nito na nag-aaral ng salita ng Panginoon, na nag-worship, no? Napaka-importante po kasi yun po ang buhay natin, mga kapatid. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay nanalig sa Kanya, ito yung isang way para marinig mo yung mga nais siyang sabihin sa iyo at nais ipagawa niya sa iyo. Kung wala ka sa may fellowship, baka ganito ang mangyari sa iyo, no? Parang katulad lang ni Jess, no? Na nung una nasway, buti na lang talaga tumalima. Pero dito sa may video, no? Sana naman yung ini-invite natin, wag niyo pong tigilan. Ibig sabihin, i-invite niyo ang i-invite kasi ayaw po nating mangyari sa kanila yung nangyari dito sa video. Mamaya babalikan natin yan. Okay? Tingnan niyo po itong video na to. Pwede po bang i-play ko yan? Parang si Jess siguro yan, ano? Dati yon dati.
sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Ayun ang nangyari. Kiss me, you sexy thing. Mga kapatid, huwag niyo pong hintayin na ganun yung mangyayari sa mga mahal natin sa buhay. Yung dinadala sa atin ng Panginoon. Huwag niyo pong sukuan. Kasi si Jess, hindi siya sinukuan ng mahal niya sa buhay. Ipinanalangin siya hanggang sa madala siya sa isang gawain. At doon, nakilala niya ang Panginoon. Maaring siguro, katulad ka nung daga, no? Sayaw ka ng sayaw, no? Andudong ka pa rin sa may cycle na yun na parang, Lord, susunod ba ako sa'yo or hindi? Susunod ba ako sa'yo or hindi? Di ba? Huwag mong hayaan na darating yung time. Sabi nga nung binasa kanina, ni Pastor kanina, yung sa skit, di ba? Merong kapahamakan na nadulot yung ating kasalanan kapag hindi natin natanggap yung regalo ng Panginoon. At ano ba yung regalo ng Panginoon? Regalo ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. At ito yung sinasabi ni John sa mga taga-Efeso na ini-encourage na wag niyong kakalimutan yung mga mensahe na narinig niyo sa Panginoong Hesus. Maging yung mga mensahe na sinasabi rin namin, in-amplify lang namin. Yun yung mga katuruan na sinasabi ng Panginoong Hesus na nung siya ay umakyat na sa langit, yun yung patuloy naming sinasabi. Yun yung encouragement niya doon sa mga believers, sa mga taga-Efeso na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, no? Or maaring hindi makapag-commit kasi maraming mga excuses or hinahayaan pa rin nila na magtagumpay ang kaaway sa kanilang buhay. Pero ito po ang sinabi ni John sa kanila. But if we walk in the light, as He is in the light, then we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, nabanggit po kanina rin ni Pastor sa skit, yung banal na dugo ng Panginoon na naglinis sa atin. Ayun yung sabi dito, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sin. Now, ang tanong, why fellowship is important to church? Bakit po importante? At bakit importante sa atin na tayo ay dumadalo sa mga gawain na katulad po nito? Well, there's power in the fellowship. Because inside the fellowship, there is a continuous encouragement from one another. Sino rito nai-encourage pag lagi siyang nasa may fellowship, nasa gawain? Parang humina, parang, Amen. Sino rito nai-encourage? Na gusto niya lagi every week, atin ako ng BS, atin ako ng worship service kasi pag nandun ako, lumalakas ako. Amen. Because as a follower of Christ, mga kapatid, our encouragement is anchored in the promises found in the Bible. Why? Because the Bible is the ultimate truth and nothing but the truth, sabi nga. Ito po yung ating basihan. Ito po yung ating tulong, yung ating manual sa ating buhay. Nang sa ganon, kapag dumating yung mga pagsubok or temptasyon or anumang kasawian or anuman na ipukol sa atin ng demonyo or ng mundo, malakas tayo. Nakatayo, kapatid. Amen ba? Kasi wala ka, hindi ka naka-angkol sa mga bagay dito sa mundo, hindi ka naka-angkol sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Pag sabi mo, mawawala rin tayo. Tama ba?
O ganito na lang, real talk tayo, pakisabi mo mamamatay ka rin. Hindi today. Hindi today. Tama ba? Friends Day, mga kapatid. Gusto natin yung ating mga kaibigan, yung mga imbitado, makuha nila yung mensahe na nais ibigay sa kanila ng Panginoon. And ito yung gusto po nating ipahayag. Katulad ni John. Katotohanan sa mga mensahe, mga turo ng Panginoong Yesus. Yun lang yung sinasabi nila, yun lang yung itinuturo nila, yun lang yung ipinapakalat nila doon sa mga tao during the time na sila po ay nagkahiwa-hiwalay na. Because of persecution. Because yung disperse, yung diaspora na kung saan, dinala sila kung saan-saan kasi inuusig sila dahil sa kanilang mga pananampalataya. But they never stop. And you know what? They continue. And they turn the world upside down. At kaya tayo nandito ngayon. Amen ba? They hold on to that truth. They anchored their lives to that truth. Hindi sa pera, hindi sa mga bagay sa mundong ito, hindi sa sitwasyon. Kasi kapag nawala yun sa isang iglap, kapag doon ka nakadikit, kapag doon ka nakaangkla, mawawala ka, kapatid. Pero kapag sa katotohanan at sa salita ka ng Lord, na lagi mong naririnig saan? Sa labas? Sa Starbucks? Saan mo naririnig ang salita ng Panginoon? Sa church? Sa Bible study? Sa mga training? Sa loob din ng church? Sa mga house church? Yung mga home group natin? Yung mga Bible study group natin? Doon natin naririnig yun. And ikaw mismo, in your own personal devotion. It's not just a feel-good notion. It's a powerful force that strengthens our faith and it builds a community. Ito po yun. Hindi lang community, but a community that reflects the love of Christ. Totoo. Authentic. Pakitingnan mo yung nasa may kaliwat kanan mo. Peke ba yan? Clone ba yan? Sabi nila, baka dumating daw yung time, baka gano'n na daw yung katabi mo. Version 1.1, di ba? O, ikaw ba talaga yung original? O baka mamaya ikaw lang yung version? Di ba? Grabe ang technology. May nababasa ko mga article na gano'n eh. Grabe. Sobrang futuristic na sila. Sabi ko, ano bang mga isipan nito? Di ba? Pero hindi po yun ang itinuturo natin dito. Ang itinuturo natin na authentic or authenticity is yung makita, marinig, maranasan ng bawat isa ang pagmamahal ng Panginoong Yesus. Amen ba? Kaya ka hindi takot mag-share eh. Kasi hindi ka i-judge. Tama ba? Hindi ka takot mag-share ng testimony mo kung anong pinagdaanan mo sa buhay. Kasi alam mo, lahat tayo under ng grasya at habag ng Panginoon. Tama po ba? Lahat tayo under doon sa may kabutihan. Sakop ng kabutihan at grasya ng Panginoon. Kaya sino ka? Para i-judge mo yung mga tao. Wala. Kasi lahat tayo bagsak. But because of the goodness and grace of God, we were able to stand. Amen. At yun yung tinitingnan natin sa bawat isa. Hindi yung mga kamalian, hindi yung mga parang laging namumula ka, parang tinitingnan mo yung kamalian. Hindi. Whenever we are in the fellowship, our goal is to show and express and share the authenticity of the love and the mercy and the grace of Jesus Christ. Kaya dapat pinapalakpakan natin si Lord doon. Authentic fellowship, mga kapatid, 4, it brings you to the light. Pakisabi mo sa katabi mo, it brings you to the light. Diba? Nangyari doon sa may kay Jess, pati yung mga katabi. Yung mga kabarkada niya. Diba? Nabago ang buhay nila. Ikaw ba, kapatid, nung nasyarang ka, kung sino man nag-share sa'yo, nabago ang buhay mo. Amen, diba? Dati ang dilim-dilim, ngayon, may liwanag ang buhay. Meralco. Authentic fellowship not only brings you to the light, but it transforms you inside and tingnan mo, ang gwapo, ang ganda. At patuloy na gumaganda. Day by day. Day by day.
di ba? Binabago ka ng Panginoon, binabago mo ako. Ang taas, binabago mo ako araw-araw. Ginusto mo yan di ba? Tama ba, binabago ka ng Lord araw-araw? Sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang wangis, tama ba? Kung wala ka sa church, kung wala ka sa fellowship, kung wala ka sa ganitong gawain, merong pagbabago kaya na magaganap? May ilalapit ka kaya sa Panginoon? May ituturo kaya sa iyo or malalaman mo yung mga bagay at nais ng Panginoon sa iyo? That's impossible, kapatid. Pero pag nasa may gawain ka, nasa may fellowship ka, whether you like it or not, sabihin ko sa inyo, nung una po akong sinesiran, talagang ini-invite ako ng family ko. Huli po ako eh. Yung lola ko na una, mama ko, tapos mga kapatid ko. Tapos, pinipersecute ko sila. Para ko si Paul. Oh, pray pa ha. Talaga naman ha. May Bible. Dati yung Bible na yun, sa may altar lang namin, Malikabok. Hawak-hawak ng lola ko ngayon. So, wow, ano yun? Bago yun ha. Pero hindi ako nag-attend. Pero yung pala, pinapanalangin din nila ako. Lord, baguhin mo puso niya. Lord, palambutin mo. Kasi ang tigas ng puso ko eh. Sabi ko, bakit magbabago ng religion? Pare-pareho lang naman. Dati, yun ang alam ko. Pero hindi pala relihiyon makakapagligtas sa akin. Hindi yun pala ang magbibigay ng eternal life or buhay na kasiyasi at buhay na walang hanggan. Yun pala ay personal na relasyon ko sa Panginoong Jesus. At yun ay kung meron ka. What if wala? God cannot transform you unless you ask Him to come inside your heart. Amen? Authentic fellowship not only brings you to the light, not only transform you, but helps you grow. Read your Bible. Read. Isa pa. And yan na yun. Kinanta nyo. Di ba? Ganon ang dulot ng fellowship, ganon ang dulot ng salita ng Panginoon sa bawat isa. Binabago ka at pinalalago ka, kapatid. Hindi ka pinaliliit. Hindi ka ginagawang bonsai. Ginagawa kang giant. Para kapag giant ka, maraming titingin. Anong meron sa kanya? Bakit ang ganda? Bakit ang gwapo niya? Anong meron sa kanya? Bakit parang pag may pagsubok, parang wala lang sa kanya? Bakit ganun? Nawala na siya ng trabaho, ngumingiti pa rin. Nalilibre pa nga eh. Sino sa inyo naranasan niyo yun? Oh, palakpakan natin si Lord dun. Kay Lord lang po yan. Pakisabi mo na sa katabi mo, libre mo ako pag nawala ka ng trabaho. Iba ang dating sa atin ng gawain ng Panginoon. Iba ang nagiging dating sa atin kapag nasa gawain tayo ng Lord. Kasi iba-ibang storya ang nandoon. Pumiyok pa si pastor. Tama ba? Naakala mo na walang ka lang ng trabaho, no? Parang ikaw na yung parang ang hirap-hirap ng sitwasyon. Meron pa pala mas mahirap sa'yo. Nawala na ng trabaho, wala pa siyang pambayad ng flat. At last day niya today. Meron ba dito nyon ngayon? Punta kayo, Pastor Benhar. Tinuro pa si Kuya Benhar, si Pastor Benhar. Kidding aside, makikita niyo po, whenever that you are in the church, you are in the fellowship of God, it strengthens you, it edifies you, it makes you a bigger person. Bigger person. Why? Kasi gagamitin ng Lord yung buhay mo. Makikita ng mga tao, maku-curious sila, anong meron dito sa tao na to? And that's why when you invite them, they will come. So you will point them to Christ. Yun po ang dala ng fellowship. Pinalalago tayo, pinanarami tayo, pinapamultiply tayo, hindi dinidivide. Hindi po tayo pinapatay. Hindi po nagnanakawan. Hindi po nag-uutangan. Pag inutangan mo na, syempre, hindi na siya a-attend. Mahihiya eh. Kaya pag nasa may home group or BS ka, sa FCC, walang pautangan.
Sabi ko na eh. Bigay mo, kapatid. Kasi sabi ng Lord, biblical tayo, di ba? Whenever you give, no, you will what? Receive more from the Lord. Kaya ka nagbibigay kasi nararanasan mo yung pagpapala ng Diyos. Amen ba? At lahat tayo pinagpala ng Lord. Amen ba? O kaya magsishare ka, ha? Oh. It not only helps you to grow, but influence you to others. So that they will be what? Like Christ. Christ-likeness. Brings you to the light. Walking in the light is a choice. Pakisabi sa katabi mo, it's a choice. It's a daily lifestyle. At yun yung sinasabi ni John. Kasi during the time na nandoon siya sa may Ephesus, may mga tao sa loob na kung saan inuusig sila. Merong nagtuturo ng mali at meron ding mga tao na kung saan ay tinalakdan nila yung kanilang buhay, yung kanilang commitment sa Panginoon at hindi nila tinanggap yung mensahe na ang Panginoon ang tagapagligtas. So they turn away from the Lord. Hindi nila tinanggap yung mensahe. Kaya naman sinasabi ni John, huwag niyo silang tularan. Sa halip, magpatuloy tayo sa gawain at hayaan natin doon sa may fellowship. Yung sinasabi nila na yun yung mga apostles. That if you are in the fellowship, that as we study the Word of God, at yun ay makita sa buhay natin, then we can say that we are saved and we are in the family of God. Sino po rito, masaya siya, nasa pamilya siya ng Lord. Amen. Kung wala ka pa, kapatid, sa pamilya ng Lord, today is the day. A daily lifestyle. It's not just about believing in God. Hindi sapat yung paniniwala lang, yung alam mo, no, na meron Diyos. But you obey. Sabi nga, when you believe and when you obey. Diba? When you confess in your mouth and you believe and obey, then that's the time, no? Masasabi nating authentic yung buhay ng tao na yun. Yung relationship na. And if you are in the fellowship, then ito yung sinasabi doon sa may book ni John, that you are in the family of God. It brings you to the light. It echoes yung teaching from Genesis that God is light, even in John. Okay? That He is the light. At walang dilim sa Panginoon. Kaya nung nakita nyo si Jess, no? Nung siya ay nandoon sa buhay niya dati, nung binago ng Lord, no? Kita mo, sabi, galing ano? Nilapitan pa ako eh. O nga no, puro itim. Tapos nung time na nagbago yung mga kulay ng mga damit. Tama ba? Hindi lang nagbago yung mga kulay, pati yung kanilang mga mukha, nagbago eh. Diba? Hindi ko alam kung paano ginawa yun. O dahil ba colorblind lang ako. But it brings you to the light. Kaya sabi doon, if we walk in the light. Sabi ni Apostle John, yung mensahe ng kaligtasan, if we walk in the light. And who is the light na sinasabi dyan? Jesus Christ. Amen? And that light is the light of men. Sabi sa John. It brings life to us. Binago niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay. Bagong buhay. Kaya nga yung 2 Corinthians 5:17 na sinabi ni Jess kanina, gusto ko lang ulitin uli. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new. The old has gone, and behold, the new has come. Binago tayo ng Panginoon. In Hebrew, the light means or. Okay? It illuminates. It's brightness, it's daylight. It used literally as sun, katulad nung araw, di ba? No? Figuratively, it's the presence of God. That's why sa mga anak ng Diyos, every time na lumalakad tayo dyan, ang presensya ng Diyos kasama natin. Yun yung nafe-feel din ng mga tao. Naniniwala po ba kayo dun? Kaya nagtataka sila, bakit ganun yun? Iba yun ah. Matindi yun ah. Inaway na siya pero wow, nag-thank you pa. Diba?
Naapakan yung paa na may ingron. Imbis na, thank you, Lord. Next time, kapatid, ingat ka. Di ba? Pero dati yun, kung wala pa sa Lord yun, di ba? Naku, may kalalagyan ka, kapatid. Pero binago ng Lord eh. Nasa liwanag na siya. Wala na siya sa dilim. Tingnan mo yung katabi mo, madilim ba mukha? Liwanag. Maliwanag! Sa Greek, it's, I don't know how to pause. To pause. Light, radiance, spiritual illumination. Biruin mo, kapatid, lumalakad ka, may radiance si Lord. Diba? Grabe. Jesus Himself, the very light and the life of the world came here. At yun ang dala-dala natin, mga kapatid. Amen? Diba? You are the light we see. Sabi ng isang song. It not only brings you to the light, but it transforms you. Walking in the light means being honest with God. Dati, sinungaling ka. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, unti-unti, hindi na ako nagsinungaling, ha? Unti-unti, binago ka ng Lord. God brought you or brings you to a person that He wants you to be. Eh? Being honest with God about your struggles. Being open with others. Not pretending to be perfect. Kasi, ano ang dala ng fellowship? Authenticity. Kaya kapatid, pag tinatanong ka ng kapatiran, ng kapatid mo, bro, kamusta? Wala ka ng Sunday. Okay ka lang? Wag magsinungaling. Sabihin mo kung may problema. Kasi yun ang purpose ng church. Yun po ang purpose ng fellowship. Magpalakasan po tayo. Nang sa ganun, lahat po tayo malakas. Amen? Walang mahina kasi kapag tayo lahat malakas, dumaan man or pumasok man ng kaaway, hindi siya makakapasok. Hindi siya makakapenetrate. Amen? Lahat malakas eh. Di ba? Pag mahina yan, naku, andap-andap na yan. Di ba? Parang yung mga mata, gumagano na oh. Kailan kayo matatapos si Pastor? Pero kapag nasa may liwanag yan, lagi yang gising, attentive yan. Di ba? You're willing to repent and change. Sabi nga doon sa binasa natin, the blood of Jesus Christ, the Son of God, who cleanses us from our sin. Madali bang paglakad natin sa Panginoon? Madali bang sumunod sa Lord? Hindi madali. Minsan, madudulas at madudulas ka, minsan madadapa ka. Pero anong pangako ng Lord? Tutulungan ka niya. Because kapag hindi mo na kaya, ando doon siya para i-rescue ka. Nandoon siya para i-remind ka, ito ang ginawa ko sa iyo. It's not about perfection, but it's about authenticity. Sabi sa 2 Corinthians 13, finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for all full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Kapag binago ka ng Lord, nandoon ang kagalakan. Nandoon ang pag-ibig, nandoon ang pagmamahal, nandoon din ang pagpapatawad. Binago ng Panginoon eh. Yun yung mga tao na kung saan, katulad po natin, na nandoon yung pagsunod natin, although mahirap, pero kasi hindi sarili natin ang isipin natin. Ang iniisip natin yung ginawa na ng Lord sa buhay natin. Na binago niya na tayo. It helps you grow. When you walk in the light, we can love others honestly. Can you tell the person next to you, I love you? Nahiya eh. Sabihin mo, I love you. With the love of the Lord. Ayan. Nung with the love of the Lord, ay pwede, with the love of the Lord. Pero ayaw nung I love you lang, I love you. Hindi ba pwede? Di ba magkakapatid tayo sa Lord? Kung tinuturing natin kapatid natin ng Panginoon, mahal natin siya. Kasi kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. We can confess our faults and find healing. Kaya walang healing eh. Bakit? Kasi wala eh. Ayaw nating hayaan ang Lord pumasok sa atin. Patawarin mo na yan. Tanggapin mo yan.
Wag mong tigilan. Di ba? Kasi hindi pa tapos ang Lord sa buhay niya. Like ko narinig kay Pastor Benhar or Pastor Benji, hindi pa tapos ang Lord sa buhay natin. Amen ba? Kasi pag tapos na si Lord, baka wala ka na dito. We can build relationship on grace, not performance. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Do we building up one another? Do we encourage one another? Yun ang goal po natin, to build up, to edify. Hindi mag-tear down, hindi magbaba ng tao, ng kapatid natin. Palakihin natin sila katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon. At katulad natin lahat, kung malaki tayo lahat, marami pa napapasok dito. Marami ang mako-curious anong meron sa kanila na wala sa atin. It influences us to be like Christ. John writes, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sin. Hindi mo kaya, kapatid, kung wala ang kaligtasan at gawa ng Panginoon. Kaya nga everyday, di ba, pag nakakagawa ka ng hindi tama at kamalian, anong ginagawa natin? You come to God and be honest with Him. Ask for forgiveness, and the Lord is faithful to forgive you. And let us consider how we spur one another. The word spur, encourage. Sana today forward, yun ang maging goal natin sa pamilya, sa mga taong kakilala at mga mahal natin sa buhay. I-encourage mo, kapatid. Kahit mahirap i-encourage, inis na ako eh. Lord, encourage mo pa rin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Do not give up. Diba? Let love, let good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Kapatid, malapit nang dumating si Lord. Sarili mo pa rin iniisip mo. Pwede ba isipin natin ang bawat isa? Pwede naman, di ba? Yun yung sabi ng Lord sa atin. Diba? So that they will come and know me. Kasi sa buhay natin, pag nakita ang pagmamahal ng Panginoon, then people will say that we are true disciple of Jesus Christ. To summarize, mga kapatid, authentic fellowship brings you to the light. It transforms you, it helps you, and it influences you to be like Christ, and you will do the same thing with others. Conclusion po. It teaches us the true fellowship, that walking in the light is a lifestyle. Honesty, authenticity, obedience. Fellowship means real deep community grows only in the light, and you walk with Jesus. That makes all things possible. Now, sa mga bisita natin, na first time nyo po na marinig yung ganitong mensahe, hindi nyo may enjoy yung siguro sinasabi ng mensahe na parang ano ba yung fellowship na yan unless natanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya, gusto ko lang basahin yung panalangin. Sabi dito, Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Mahal ka ng Lord, kapatid. And sabi niya, inaamin kong ako'y makasalanan at hinihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. And magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa mga bisita natin, willing ka ba na itiwala ang buhay mo sa Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay sa araw na ito? Sabi doon, tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. May regalo ang Diyos sa iyo, kapatid, kaibigan. Buhay na walang hanggan. Ang gagawin mo lang, tanggapin mo lang siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Sa ating mga bisita, kung gusto niyo po tanggapin ng Panginoon, sabay lang po kayo sa panalangin. Ariin niyo yung panalangin na ito, na iyong panalangin at kinakausap mo ang Panginoon. Sunod ka lang sa aking kapatid. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas at maranasan mo rin yung buhay na kasiyasiya na sinasabi ng kanyang salita. Kaya mong sambitin ang iyong mga labi, Panginoon, sige sabihin mo kapatid, Panginoong Hesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin ko na ako'y makasalanan at inihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus, Panginoong Hesus, na nagbayad sa aking mga kasalanan.
Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Hesus, tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang aking buhay sa iyo magmula sa araw na ito. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Amen. Kapatid, kung ipinalalangin mo yan, especially sa mga bisita natin ngayong umaga, okay lang ba tumayo ka? Walang nakatingin. Gusto lang kitang ipag-pray. Tayo ka lang, kapatid. Kung pinag-pray mo itong panalangin na to. Sige, tayo ka lang dyan sa kinauupuan mo. Yes, salamat kapatid. Yung mga nanalangin, especially sa mga bisita natin, kung ipinanalangin mo ito, sumabay ka sa aking panalangin. Gusto lang kitang ipag-pray, kapatid. Lord, maraming salamat sa kaibigan namin, Lord, na sumunod, Lord, sa inyo sa araw po na ito. Salamat, Lord, sa buhay niya, na siya po, Lord, ay tumanggap sa inyo, Lord. Tinanggap ka niya, Lord. Hindi po, Lord, ang FCC. Ikaw, Panginoong Jesus. At dalangin namin, magmula sa araw na ito, from this day forward, kayong patuloy, Lord, na mag-reveal ng inyong sarili, Ama, sa aming kaibigan, sa aming kapatid ngayon sa araw na ito. Pagpalain niyo po siya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, and God bless.